Pinag-uusapan na ngayon sa social media ang umano'y kumakalat na balita na mayroon umanong iilang kilalang tao na planong bilhin ang boto ng ilang membro ng Kamara upang tuluyang maipasa ang impeachment case na kinakaharap ngayon ng pangalawang Pangulo. Ayon sa isang interview na ginawa ni Committee on Justice Luistro ay dito pinabulaanan nito ang mga paratang. Aniya wala umanong ganitong pag-uusap sa Kamara. Ginagawa lamang umano ng mga kongresista kung ano ang nakasaad sa saligang batas sa kasong impeachment. Samantala, nagsalita na rin ang isang membro ng Kongreso na kung saan ay nanawagan ito sa mga mamamayan na kausapin ang kanilang kanya-kanyang representante sa Kamara upang hilingin na huwag bumoto sa impeachment ng pangalawang Pangulo. Anya na dapat marinig ng bawat kongresista ang boses ng mas nakararami at ngayon sinabi naman ni Attorney Vic Rodriguez na nakahanda na umano ang kanilang kampo laban sa mga kongresista na buboto upang mapatalsik si VP Sara. Anya, nasisiguraduhin ng kanilang kampo na hindi na mananalo sa susunod na eleksyon ang mga kongresista na boboto laban sa pangalawang Pangulo. Bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa channel na ito at kung gusto mo ang balitang politika, please huwag kalimutan mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palagi sa lahat ng mga video na ina-upload namin. At ito na nga mga kababayan. Pong Committee on Injustice ng House of Representatives. Marami na po ang nagdiskurso nito, yung naging kasagutan po ni Inday Sara Duterte sa binbin na impeachment complaint laban sa kanya diyan po sa Committee on Injustice ng House of Representatives. Committee on Injustice sapagkat marami na pong nagdiskurso. Maraming salamat sa mga kagaya ni may nakita ko isang diskurso maganda. Nag-file na po ng Consolidated Verified Answer ad cotellam si Vice President Inday Sara Duterte diyan po sa Committee on Injustice ng House of Representatives. Alam mo ninyo, ano po ba yung unang-una, ano po ba yung final niya? Consolidated Verified Answer ad cotellam. Alam niyo yung mga abogado kung ano-anong termino. Subukan nun nating pasimplihin. Let me try to break it down in the simplest manner available and possible so that all of us, again, will be guided, will be informed, at makaburing kayo ng inyo pong opinion na intelihente at base sa tamang impormasyon. Yung ad cotellam, ibig sabihin po nun, with an abundance of caution, na sobrang ingat. Yung sinagot po niya, ang ibig lang naman pong sabihin noon, ay hindi niya winave ni VP Inday Sara yung kanyang karapatan na mag-participate diyan po sa ginagawang hearing ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Hindi po siya nag-waive ng kanyang participation. In fact, with the filing of her Consolidated Verified Answer ad cotellam, she ensured her participation. Siniguro niya, nakasali siya diyan sa gagawing pagdinig ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Pero hindi po nangangahulugan na tinatanggap niya yung authority or jurisdiction ng Committee on Injustice na magpatuloy sa pagdinig ng impeachment complaint laban sa kanya. Yung ad cotellam, ibig lamang pong sabihin yan, nabit niya yung deadline, hindi siya in default, kasali pa rin siya at dapat notified siya every step of the way na gagawin ng Committee on Injustice ng House of Representatives. Pero hindi niya tinatanggap na meron pong otoridad ang Committee on Justice na dinggin yung House Show na impeachment complaint laban kay VP Inday. Ang nangyayari po kasi dito, himayin po natin Sinagot po ito ng kanyang mga abogado. Doon po sa number 2 pa lamang, malinaw dito na yung complaint ng mga complainant, di ba, ay pawang conjecture, speculation, or conclusion of fact and law. Ano pong ibig sabihin nun? Conjecture at speculation, haka-haka lamang po ito.
ni Laila de Lima, yung mga aligasyon niya, yung mga sinasabi niya. Haka-haka lang po ito. Ang impeachment po is a constitutional mechanism. Ang impeachment ho is a constitutional process. Kagaya po ng ating tinalakay in the past. Huwag ho kayong makikinig sa mga nagsasabi na ang si at Ayrur Quiola, jogging tayo sir sa Ateneo de Manila grounds. More power. Yeah, I always do that. Maraming salamat. Maraming salamat. So ito nga ho, haka-haka yung nagiging basihan ng ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice ng mababang kapulungan. Malinaw po iyan. Conjecture, speculation, ibig sabihin, kwentong kutsero, chismis, marites. But just the same, nagsumiti po ng consolidated verified answer ad cotelem si Vice President Inday Sara Duterte na nangangahulugan lamang na hindi po niya winave yung kanyang karapatan na maging bahagi at ma-notify every step of the way sa ginagawa at gagawing pagdinig ng Committee on Injustice sa mababang kapulungan. Subalit, hindi niya tinatanggap yung authority ng Committee on Injustice ng House of Representatives na magpatuloy sa pagdinig dito sa House Shao na complaint laban sa kanya. Narinig din po ninyo yung palagi ang sinasabi. Ang sabi ko kasi dito sa paragraph 3 ng tugon po ni VP Inday Sara, wala pong pahayag ng ultimate facts. Absent any statement of ultimate facts, there is nothing for the respondent. Sino po yung respondent? Si VP Inday Sara. Wala daw pong sasagutin at isasagot si VP Inday Sara. Tama. Bakit? Hindi ka pwedeng sumagot sa isang complaint na haka-haka. Alam mo ninyo, yung mga abogado, yung mga law student, yung mga hukom, lalo na yung mga piskalya, yun nga pong probable cause inangat na eh. Di ba? Dapat po, pag nag-file ka ng kaso sa piskalya ngayon, kailangan meron ng certainty of conviction. Na mataas yung certainty na conviction. Bakit po inangat? Kasi yung ang nangyayari dati, sige na, i-file mo na lang sa korte. Anyway, may hearing pa naman. Kahit po ito'y harassment, kahit po'y base sa haka-haka, kagaya po nitong complaint laban kay VP Inday, natutuloy po ito sa korte. Ngayon po binago yung kinakailangang pruweba. Diyan po sa preliminary investigation, sa ordinaryong kaso, sa piskalya, kinakailangan may certainty of conviction na pag wala yan, dismiss. Ganon din po dapat dito sa impeachment complaint. Bakit? Impeachment complaint, wag ho kayong maniniwala na it's just purely political. No, it's not. And it was made very, very clear in the decision penned or written by Senior Associate Justice Marvic Leonen na ang impeachment process po ay is a constitutional process. It's a constitutional mechanism na dapat rinerespeto ang Bill of Rights, specifically, particularly, yung right to due process every step of the way. Malinaw po yan sa naging desisyon ni Chief Justice tuloy. Malay mo, ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yung ultimate facts na pinag-uusapan, yan po yung yung bagay na ginawa mo that would amount to a crime. Ang sinasabi po ng tugon ni VP Inday Sara, wala ka namang statement of facts. Ano ang sasagutin ko? Hindi ako pwedeng sumagot sa haka-haka. Hindi ako pwedeng sumagot sa kwentong kutsero na inilalako ng mga nagtutulak na impeachment, yung mga banal-banalan, yung mga masasamang itlog o elemento na napapabilang sa CBCP, yung elemento ng Alyansang Akbayan at Bongbong Marcos, at siyempre, yung mga member ng Committee on Injustice of House of Representatives. So absent any statement of ultimate facts, there is nothing for VP Inday Sara to answer. Wala siyang isasagot eh. Pwede mo bang sagutin yung haka-haka? Di yung sasagot mo rin haka-haka din. Di ba? Pwede mo bang sagutin yung baka? Ang sagot mo base rin sa baka? Di wala rin mangyayari. Ang magiging kahinatnan doon, baka lang din. Sayang po yung pera nating mga Pilipino. Kaya nga po malinaw dito sa isinulat
ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Ang linaw ho ng pagkakasulat eh. And I quote, basahin ko po Impeachment, therefore, is not solely a political process. Hindi lang po ito political. Impeachment process is sui generis, meaning katangi-tangi kakaiba. Walang katulad. Walang katulad ang impeachment. Sui generis. Hindi siya purely criminal proceeding, hindi siya purely civil proceeding, hindi rin po siya purely administrative proceeding. Katangi-tangi po siya. Wala siyang katulad. It can be a combination of civil, criminal, or administrative. Pero, huwag natin kaliligtaan na it is not solely a political process. Ang sabi po rito, it is sui generis constitutional process that is primarily, bago siya maging political, primarily legal siya. But with political characteristics. Okay? Any interpretation regarding its procedures, grounds, and consequences must be read with the entirety of the Constitution. Ang linaw po ng pagkakasulat ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Yung decisions daw regarding whether to file articles of impeachment, mahalaga po ito, or to acquit or convict, must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Hindi pa ba lilinaw? May mas malinaw pa ba rito? Malinaw, ulitin ko ang decision daw ho, kung dapat bang maging articles of impeachment, magpatuloy sa Senado ang ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice ng Mababang Kapulungan dito sa impeachment complaint, yung House Show na impeachment complaint laban kay VP Inday Sara Duterte, ang sabi po decisions regarding whether to file articles of impeachment or to acquit or to convict must be based upon clear charges supported by sufficiently clear and convincing evidence. Ang linaw po nun, kaya nga po ang tugon ni VP Inday, recycle yung complaint mo, wala kang statement of ultimate facts, and therefore there is nothing for respondent to answer. Bakit? Base nga po sa conjecture, speculation at conclusion. Sa Tagalog pa, ito po'y haka-haka, kwentong kutsero, chismis at marites. Hindi po dapat at hindi nararapat sagutin. Chismis at marites. Hindi po dapat at hindi nararapat sagutin. Si Benex Mo, attorney, kami mga Muslim sa Hulo, mahal po namin kayo. Mahal ko rin po kayo. Kasi tapat ka, hindi ka korap. Maraming salamat, Benex Mo. Nabasa ko ang iyong mensahe. Kaming mga Muslim sa Hulo, mahal po namin kayo, mahal ko rin po kayo, ating mga kapatid na Muslim. Kanya po, itong nangyayari dito sa Committee on Injustice, meron din pong panawagan ang hakbang ng maisog. Speaking of yung mga kapatid nating Muslim sa Hulo, Sulu, at dyan po sa buong lalawiga sa isla ng Mindanao, at dyan po sa buong lugar ng Bisaya, sana po ay sundin po niyo itong maisog na panawagan. Tandaan po ninyo, yung mga lalabag sa karapatang pantao sa Bill of Rights, sa due process ni VP Inday Sara Duterte. 0 vote laban sa buhaya, kawatan, at pipirma sa impeachment. Pakikuhaan po niyo ng larawan. Ito po ang malinaw na panawagan at paninindigan ng hakbang ng maisog. Kami po ay aktibong mga kampanya, kada distrito, sa Luzon, sa Visayas, sigit pa sa Mindanao. Yung mga kongresista na boboto, pabor, dito sa House Show na impeachment complaint, laban kay VP Inday Sara Duterte, kami po ilalaban sa mga buhaya, kawatan na pipirma sa impeachment. 0 vote po upang matapos na ang kanilang pang-aabuso at pagtanggap ng mali-malitang pera. Luzon, Visayas at Mindanao po yan. At yung ating mga kababayang overseas Filipino workers, samahan niyo po tayo sa panawagang ito. Kayo po ang totoong nagbibigay ng ayuda sa inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay. Panawagan po ninyo kung sino mang mga kongresista ang pipirma at sasang-ayon dito sa ginagawang pagdinig ng Committee on Injustice sa Mababang Kapulungan. Bantayan po natin yung ating mga kongresista kada distrito. Yung sasang-ayon po, 0 vote po tayo. Kampanya po natin sila. Tuldukan na po natin itong aparato ng korupsyon at aparato ng kurakot ni Bongbong Marcos.
At ito po ang ating gawin. Tuloy ko lang po. Malinaw rin po rito. Idugtong ko, unlike cases decided by judges, it only so happens that the decision to impeach and remove an official is done by elected representatives in Congress. However, despite their being elected representatives, they are compelled by the Constitution to be impartial